Oh, eto na naman tayo mga ka-OFW. Sa pagbabalik natin, ito ay parang libangan na rin at hinga na sama ng loob para sa isang OFW na nagtsatsaga mag-abroad para kumita ng salapi, pera. Nagbukas ako kanina ng YouTube, nakita ko si Pangulo may nag-text. Nagpadala daw ng sumisisid para tingnan ng mga riprap dyan sa may bandang Bulacan, Kalumpit. Dyan sa lugar natin, pinakamamahal nating Bulacan na lumulubog. Parang Atlantis. Mapapapalakpakay. Talaga namang yan pinagkikitaan ng para kang meron kang bumili ka ng baka. Ang DPWH parang isang baka na ginagatasan mo ng kaliwat kanan. Na lahat na yan, maraming nakangudgud na labi ng mga nagpapayaman. Yan parang sama-samang kamay, bayanihan yan bayanihan yan na matutuwa ka, parang mga baka, isang malaking baka na may isang damukan na linta sa ilalim. Ganyan yan maraming yung gumaganyan sa baka na yan. Talaga namang magpasalamat tayo at ang ating mahal na Pangulo talaga namang biruin mo para itong si Idol Isko. Kailangan sa namumuno nandun ka sa unahan. Hindi yung nasa dulo ka. Parang sinabi mo na pag nagbigay ka ng salita, sa bandang dulo, pagdating sa'yo, yung salita, wala na. Napakasawang pangyayari, kumbaga. Sasabihin pag sinabi sa unahan, ginagawa namin, pagdating sa mahal na Pangulo, gawa na. Gawa na project. Sa katotohanan, wala. Parang mga yan, parang sa baka, ganyan yan. Parang bombahan ng araw yan, mga ka-OFW, baka inabot din yun nung araw na bumubomba ng ganyan. Yan. Sa baka yan, gumaganyan. Diyos ko naman, maawa kayo. Pero sa totoo, hindi po natin binibigyan ng kasalanan ng DPWH dahil yan po isang isang matagal ng kalakaran. Si Cinco at si Jess, matagal nang nandyan yan. Alam lahat ng senador, alam lahat ng tao. Yan po bukas na lihim. Lahat ay nakakaalam. Wala lang nagsasalita. Hanggang ngayon nagsalita ang isang mayor ng Baguio City yata yan, si napakagaling na kabayan na may lakas ng loob, may itlog na nagsabi na si Cinco, si Jess, matagal lang nandyan. Meron pa ang scheme Pero ngayon ko lang narinig yung scheme na yan. Isang napakagaling na scheme yan. Dahil matagal na akong nadaanan din natin yung pagsisilbi sa bayan nung araw. Kaya nakita ko rin. Pero wala rin akong itlog na kamukha ni Mayor na magsalita. Pero si Mayor napakagaling. Dahil napakarami mong kaaway na makikita po diyan. Nako. Sa mga kaklasmate ko na mga taga Bulacan, na palagay ko dahil sa ating edad, tulog na. Mga tulog na. Dahil habang nagkakaedad, maagang inaantok. Pero pag natulog, 3 oras lang, 1:00 gising. Natatawa ako pag naalala kay aking mga kaklasmate. Mauwi tayo kay Pangulo na nag-beast pa. Pero ano naman ang gagawin nyo? Sa isang project na wala yatang maayos ng pamamaraan kung paano gagawin. Ibig sabihin, tulad ng tinalakay ko dati, nung nakaraan natin video, na pag wala kang sinusunod na process sa paggagawa, yung proven, paano ka gagawa ng isang proyektong maganda?
Itong mga ating mga kababayan na gumaganyan sa ating inahimbaka na ang pangalan ni si Juan, Diyos ko, yung box culvert lang, hindi nyo maayos. Tiniran nyo pa yung dike ng ilog. Box culvert na nasa ilalim ng tubig na hindi ginagawa pala, puno na. Pagdating ng inspektor, ano inspektorin mo? Gumagawa ng dike ng ilog. Ano i-inspeksyonin mo pag pumunta ka doon? Siya nga. Kahit kausap mo si Poncio Pilato, wala po niyang maniniwala na nagbaong ka dyan ng sandamukal na puting o semento dahil nasa ilalim. Ika nga tinangay na ng agos, mapupuntahan mo ba? Mai-inspection mo ba? Tapos po, ang napakasakit niya, bilyon ang ating pinag-uusapan dyan. Kung baka sa madyong yan samot-samot na kamay ang nandyan. Naku po, Diyos ko. Kaya hindi ka na magtataka na yung mga yan, yung ayaman. Ba't di yayaman yan? Nakasahog yan sa baka. Nakasahog yan sa inahing baka na ang pangalan ay si Juan. Ganyan pa yan. Sala-salakab yan. Kaya gumagana si 5 at si 3. Wala kang magagawa. Ngayon sabi ni Mayor, mayroon pang scheme na invento. Wala tayong magagawa niya. Wala tayong magagawa. Sa sobrang galing, mga scientifico na ang alam na imbentuhin kung paano gagatasan ng inahing baka. Kaya napakagaling. Kaya sana maparusahan kang mga yan, managot sila, ibalik ang pera, huwag mo natin ikulong, kawawa naman, baka hindi nila magasta yung kanilang mga pera. Itama ang trabaho, yan po sana. Kailangan natin, huwag tayong magturuan. Yan ay ugaling Pilipino. Ugaling Pilipino yan parang talangka. Tatalangkain ka. Pero wag na po natin yung gawin. Maganda gawin na lang nila ng maayos. Kasi kawawa naman ang ating mga tayo po, pinagpala na nakapag-abroad. Pero paano naman yung mga hindi pinagpala? Kaway-kaway sa aking mga kaklasmate dyan na yung iba'y tulog, yung iba'y nagtutulog-tulugan, pero marami pong active sa politika sa ating mga naging kaklasmate. Kaya sana, hindi kayo kasama sa mga gumagata sa inahing baka. At gawin lang po ng maganda para naman umunlad ng bayang malolos. Hindi na sa panahon natin dahil baka tayo hindi naabuti ng 30 taon, 20 taon. Pero yung mga anak natin at apo, yan dapat man lang sana kanilang mapakinabangan na hindi sila tumira sa water world ni Kevin Costner. Yan po. Marami po tayong sana mga palagi po sana wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa. Parang yung kanta ba't Adan? Wala ka nang magagawa. Utagaris. Ngayon po, dito sa may lugar ng misis ko, meron ding mga ginagawang ganyan na protection para sa baha. Malamang kasama yan sa sinasabi ng mahal na Pangulo. For sure yan. At sana maayos naman nila. Ngayon sa aking palagay, ang mali ay mali. Ang nagkamali dapat parusahan. Ganun lang yun, napakasimple. Lahat na yung galamay, hindi ko po sinasabing ang DPWH ay puno ng magnanakaw. Mali po yun. Pero meron. For sure yun. Hindi mawawalan. Kung hindi ko pwedeng ilagay ang aking daliri, dahil baka maputol. Kung sabihin ko puputulin ko daliri ko, baka maputol. Hindi po. Dapat yung mga scheme na yan, mga
Yung mga sinabi ni Mayor na 5% yan, 10%, Diyos ko po, hindi po ako mamamali dyan, dinaanan ko rin po lahat yan, ng ating kabataan. Dahil tayo po sa construction. Alam na alam po natin na yan ay meron. Pero yung bagong scheme, sabi nga po, hindi ko nga alam yan, bago, magaling. Sana mapatunayan yung mga nasa pamahalaan na nangungontrata dahil parang wala pong ano ata yan, parang wala kang delikadesa. Aalin mo maraming pera kung wala kang delikadesa sa katawan. Wala kang maipagmamalaki na ginawa mong legacy. Ang legacy mo ay pag nagkataon ni pangungurakot at pagpapayaman. Kung bigla kang inatake, patay ka. Dadala mo ba sa langit ang pera? Hindi po. Pero ang iiwanan yung legacy sa bayan natin, malaking bagay. Kaya po tuwan-tuwa ako niya sa mahal na Pangulo natin na biruin nyo. Yan, sa tanang buhay ko na, bibihira ang Pangulong lumulusob dyan sa mga project na ganyan. Parang hindi pa ako nakakita pa. May calamity pupunta yung mga yan. Pero mga dating Pangulo. Pero yung Pangulo na pumunta sa isang project at tumingin. Nagpadala pa ng scuba diver. Diyos ko, nakakaawa scuba diver. Baka siya lumalangoy siya sa mga plastic. Alam, Pilipino, tapon dito sa tulay, tapon doon. Diyos ko, hindi alam ng Pilipino na yung itinatapon may bumabalik din sa iyo pagdating ng panahon. Kaya nga po, yung bayan ng Malolos, mahal na mahal ko, diyan ako sinilang. Hanggang nakabili na ako ng lupa sa bundok. Hindi na po ako nakapagpatayo dyan. Gawa nung bago ka pumunta sa garahe mo, kailangan mo pa ng bangka. Although marunong po tayong dumangoy, sana po mapagtuunan ng mahal na Pangulo yung nagkamali, yung mga nangungurako. Pero yun po tayo halos patay na ng China at yung ating mga Coast Guard halos durugin na at wala raw tayong pambili ng barko. Pero marami tayong pera para nakawin. Yan po ang marami tayo talaga. Biruin mong yung sinasabi ni mahal na Pangulo na bilyon na nawala dahil diyan sa ating mga pangungurakot na yan. Ibigay niyo po yan sa mga tao para sa mga kooperatiba. Abay, napakalaking tulong po yan. Hindi po bibihirang pera yan. Bilyon po pinag-uusapan natin. Samantalang buong Malolos, buong Bulacan, bilyon. Ilang kooperatiba ang kayang patakbuhin yan para magkaroon ng tao ng pagkakakitaan. Hindi na solo ng ilang tao na gawa ganyan sa baka. Nagmi-milking sa ating gobyerno. Hindi po ba? Yan ang nakakalungkot na pangyayari. Tsaka ang napansin ko po sa ating, hindi ko alam kung ako may alam sa paggagawa ng mga dike-dike. Pero ang paggagawa po nila nakakatuwang puta-putakil. Meron dito, meron dito, meron dito, at meron dito. Siguro bago po makumpleto yun, patay na yung mga nakaloklok. After 20 years, baka makasalba natin. Putol-putol ewan ko ba. Sana, maayos natin para naman umayos ang Bulacan. Kung tutuusin nga, minsan naiisip ko, bakit hindi na natin gayahin sa Bulacan yung talagang meron tayong mga kababayan sa Bulacan na nakalubog na po, sobra. Ba't hindi na lang gawin natin yung parang, ganun talaga ang buhay, mag-a-adapt tayo na meron tayong lumulubog na lugar. Sayang naman ang mga lupa, napakarami po dyan sa Marilao, Malolos, Kalumpit, Makabebe, Pampanga, nakalubog po yan. Ngayon, talagang sayang naman yung mga lupa na yan. Bisa na ilagyan na ng
mag-adapt na tayo sa tubig. Talagang parang mga, ano ba yun sa Mindanao, yung mga, yung mga nakatira sa mga nakatira sa tubig, na may mga bahay na, parang sa Thailand, Vietnam, yan, may nakatira sa mga sapa, meron ng haligi, tapos nakabangka na talaga sila. May daungan na nga lang. Ganun na lang. Ganun talaga kailangan mo mag-adapt. Kailangan eh. Parang pagpapunta yan sa, galing ka ng Pilipinas, punta ka na Saudi Arabia, Muslim country, mag-adapt ka. Yung adaptation ang kailangan natin, hindi natin kalilimutan. Kaya sana, yung mga tao na sangkot sa milking the cow, managot sa kanilang ginawa na pang-aapi kay Juan. Dahil aping-api na tayo. Sa bagay, api ka din sa sarili mong bansa, pati yung ibang bansa na api ka. Mahirap makasanayan po yan. Sige po, tayo magpapaalam na muli sa ating mga kabatchmate yan. Mahal na mahal ko yung mga yan. Sa dami ng ating nilipatan ng mga eskwelahan, lahat public. Kaya po, stay safe po mga ka-classmate, ka-batchmate yan. Hanggang sa muling pagkikita natin. Pagka po si Tiamo naka-recover sa mga gastusin, pasyal po kayo sa ating maliit na naipundar na pahingahan sa ibabaw ng bundok. Alam po ng mga batchmate natin kung saan. So, God bless po. At sa mga mahal ko sa Saudi Arabia, sa Dubai, Assalamualaikum. Maasalam sa Europe. Until next time, sa Germany. Auf Wiedersehen, bis nächstes Mal. Ciao, ciao.